Isang mapagpala at masayang araw po mga kapwa natin deboto. At welcome sa Kadeboto Podcast kung saan kwentuhan ay tungkol sa buhay at pananampalataya. This is your host po, Brother Jacob. At ako naman po si Brother Monsi. At ako naman si Brother RJ na tiyak na makaka-relate ang ating mga kapwa at milyong-milyong mga kadeboto dito sa ating kwentuhan. At ito ang Kadeboto! Kumusta? Okay naman. Kaya lang wala pa rin drum roll talaga. Yes. Uy, Yun ano yung ah, inaantay ko. happy fiesta sa inyo pa rin. Yes, no, happy fiesta rin sa iyo, Brother Jacob. At Hindi kita nakita sa ano. alam Nando nyo- ka sa kainan. Alam nyo bakit hindi? Dahil kinuha ko yung mga ating sponsor na damit. Oy, oo of nga course, pala. syempre, kung mapapansin Oo. nyo mga kadeboto, ang aming suot ngayon ay... Ikaw lang naiiba? Hindi. Flex naman natin. Pineflex ko lang na mayroong mga iba't ibang design na pwede mabili sa ating Pilgrim Pilgrim Center. Yes, Yeah. na itong damit natin, no, pinagkaloob, in-sponsor sa atin again ng Butihin. HDN Affairs Office. Syempre. Maraming salamat. Thank you po. Sir Francis, Sir and Otes, maraming Thank you, salamat. Sir Nico. At gumalaw na yung baso. Kasi Gumalaw na yung baso. Last time, Nagparamdam eh. oo, nung last time, ano tayo, yun, narang nakasibilyan tayo nun. Next week daw ulit. Punta na tayo rin. Kuha lang daw tayo good. ulit. Sabi ni Sir Francis. Biro lang. So, ano nga ba yung mga kaganapan na nangyari itong nakaraan? Ito, katatapos lang ng ating kapistahan itong June 24. 24. 24. Oh, Oo. Yes. ang una kong inabangan dyan, syempre, kung ano may Pagkain. pagkain. Yung handaan sa Plaza Miranda, no, yung Hindi ako nakatikim. Barrio Festa. Hindi ako Natikma- nakatikim ng lumpia. Sige, RJ. Biko, puto, kakanin, Pansit. pansit. Hindi mawawala yan, pansit. Syempre. Yes. Sabi nga nila, long life daw eh. Sharon nga ako eh. Sharon. Sabi na eh. Nag-Sharon. So, Anong mga sinaron mo? basta, hirap identify. Madami. So, yun, no? Nagkaroon tayo ng parish night, of course, at yung Barrio Fiesta. Kasama ang ating mga barangay na nakapalibot sa Quiapo Church. Yes, thank you po din sa mga barangay chairmans and Yes. barangay officials Barangay na officials, nasa sa vicinity mga ng Quiapo tanod, Church. Nakipag-cooperate. na nag-assist sa atin, especially sa peace and order ng ating kapistahan. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta sa simbahan po ng At syempre Quiapo. mga brother, ngayon, June 27, nangyayari yung activity ng balangay natin. Speaking of chairman, tulad nga sabi mo, ngayong araw na ito, nagaganap ang Balangay Outreach Program. Kung Yun. saan ito ay, of course, no, sa pakikipagtulungan ng ating mga balangay, sa pangunguna ng ating mga chairmans, at sa Quiapo Church, no? So yan ang area niyan sa sa Florida Blanca. Oo, sa Yes. may Sitio Camachile, Na kung San Ramon, na kung Florida. tawagin, ito yung Hapag Debosyon Nazareno. Back to school. Back to school. Para sa ating mga kabataan, nun, merong konting School supplies. School supplies Yan, syempre. na grocery. At the same time, nagkakaroon din sila ng mga konting salo-salo doon. Yes, so yun ang importante. Special shoutout sa mga chairman natin dyan. Of course, no, talagang porsigido at talagang ginagawa ang lahat. Yes. Siyempre, Unang-una na dyan, syempre, ang chairman ng Balangay ng Ampon, si Chairman Tony. Tatay Tony, shoutout sa iyo. At syempre, yung ang aming balangay chairman sa Basilica, si Brother Benok. At sa Bukluran, si Chairman Orly Ganun din Sanchez. sa MBBN, kay Brother Ariel. At syempre Chairman sa Central, Toto. si Chairman Chairman Toto. Toto. At ang Balangay chairman ng At ang chairman na po namin ng NPJN, si Brother Taweng. Brother Tawag. Shoutout Yun po na. sa inyo. Maraming salamat po sa inyo, sa inyong walang sawang pagmimisyon sa especially pag sila'y nag-outreach program sa mga iba-ibang Oo. probinsya, nandyan Yes. sila At saka para syempre, suportahan ang proyekto ng simbahan. ang balangayis natin, hindi lang naman natin nakikita yan pagka mga big event like Pesta, Mahal na Araw. Meron din extension yung kanilang paglilingkod. Which is ito nga, yung ginagawa nilang outreach sa ibang lugar. Ayun. So, maraming salamat po at sa inyong mga
chairman ng ating mga balangay. And Thank of you course, no, promote ko lang ang ating Pilgrim Center kung saan makikita nyo po aming mga kasuotan ay galing po yan doon. No? So, iba't ibang mga disenyo, mga souvenir shirt ang inyo pong pwedeng i-avail or purchase. Merong ano yan, to katulad dito, cotton to, brother. Tapos, yung sa iyo, Nakasabing. sublimation. Oo. Yung suot namin ni Brother Jacob, may sa kanya yung puti, akin yung black, pero meron siyang maroon. May maroon Yes, din. may oh. maroon. Tapos yung sa'yo, meron ding kulay white kasi niya na Nasabli. yung ang pinaka-image naman na nasa harapan is yung si Venerario, Ito yung sa which is akin, yung nasa altar, ito suot ko ngayon ito eh. si Vicario. Si Vicario. Ganda. So ano Pwede- yung And lahat yan. extra small to 4XL. 4XL, no? Anong Sa size? Any Sawi. designs yun. Anong size yan? At meron pa ako ipopromote itong mug namin. Of course, galing din to sa Pilgrim Center. Ayan. Dalawang klase to. Merong isang plain at yung isa Yung thermal, yung kulay itim siya na pagka nilagyan mo ng mainit na tubig, na lumalabas yung Lumalabas yung Pina-design. Yes. May size din yan. magic mug. Speaking of size, tapos sa size, no? Mainit sa'yo sa size mo to. Mainit, oh. Dahil sa init ng panahon at tapos na init ng panahon at ngayon tagulan na. Siyempre, may bago tayong special o meron na naman tayong guest sa Yes. episode na to. Bakante na naman. Siyempre, Kaya may bakante. tropilo na naman na baka. O kaya pag may trophy load bakante, alam na. Alam na this. At, Alam at na dahil special yung guest natin ngayon, special din yung episode, syempre. Siyempre. At itong guest natin ngayong araw na to, masasabi ko, isa sa, pag nagsalita, may mapupulot kang hindi lang basta aral, Yes. kundi oo. mga inspirasyon na tama. pwede mong maging gabay sa iyong pagdidibusyon. O tsaka especially ako sa totoo lang pagka itong guest natin na tong kausap ko, eto swear to God, may baon-baon ako laging tissue. Tissue. Oo. Sana pag upo, wag na masyadong English. Konti lang baon ko. 16 lang. 16. Oh, yung pang 16 hindi na pwede. Good night na kasi yun. Mapapalaban ba tayo ng Inglesan dito sa Well, guest natin? Well, Well, it's a matter of fact. as far as I know. Anyway, so ngayon, tawagin na natin ang ating Huwag na natin bisita. patagalin. Patagalin pa. Let's get it on. Oo, siya lang naman ang ating isa sa Central Collectors at Worship Coordinator for HDN Affairs. So, Yes. mga brother, mga kaliboto, please welcome Sister Joji Joji Sanchez. Welcome po sa ating studio. Ayan po, Sister Joji. Ayan. Gandang araw po sa inyo. Gandang araw sa inyong lahat. maganda po kayo sa araw. Mas maganda ba kayo sa araw? Yes. Ayun. Si Sister Joji nga pala, isa rin siya sa nakasama natin sa yung workshop na Yes, nung nakaraang Yes. April, nung Yes. nag-workshop tayo, no, bago natin simulan tong podcast na to, sister, kung maaalala mo, nagkaroon tayo nga nung parang seminars. workshop. So, yun. So, anyway, Sister Joji, bati po muna kayo, of course, sa ating mga milyon na mga kadiboto na nakatutok sa ating podcast. Magandang araw mga kapwa deboto, mga kapwa misyonero, mga kapwa manggagawa sa bukiran ng Panginoon. Sumaati nawa ang kanyang pagpapala at grasya every day. O, di ba? Amen. Amen. So talaga yung Iba yung- yung Pag, deliver, iba no? talaga pag si Sister Joji yung ano. Kung 'di ba iba pag si Oo. Sister Joji. Kaya, Sister kaya Joji. gusto ko dyan, eh. Sister Joji, kamusta yung naging experience mo nung sa workshop? Actually, eto na, hindi naman tayo mag-nosebleed. Ayun. Hindi, nag-actually po Thank you ako, na. kinabahan Thank you ako, eh. naman. Isa na 'yon. Isa na yun. Bibilangin natin yan. Thank you Scoreboard, hindi po, nung nag-workshop tayo, hindi ko inaasahan na merong on the spot na talagang ilalagay sa set, magre-recording and all that. Nagpunta lang ako doon kasi I wanted to know exactly how a podcast is done. Wala akong intensyong makipag-participate na mag-uupo rito, magsasalita. Pero yung pala part ng workshop, so bigla ako napasalang. Sabi ko, ganun pala yun. Kasi I myself, hindi ako great fan ng mga vloggers, mga ganyan. Kasi ang nakikita ko sa kanila, di naman nila nire-research man lang yung sinasabi nila. Grammatically incorrect pa. Pagkatapos,
wala lang, walang wawa ba, hindi makakonect sa akin. Sabi po sa inyo yung grammar talaga Sister, kaya kinakabahan ako eh. Kaya yung podcast, it's really new to me. Yes. Sana po hindi nyo po sa amin sinasabi yan. Hindi nyo po iniisip sa amin yung mga bagay na Sister yun. Joji, Hindi naman. Sister Joji, No. nagkukwentuhan lang tayo Alam po dito. tayo. Opo. Kwentuhan lang tayo. Opo. Grateful nga po kami. Ayan ang nakakatawa kay Sister Joji. Pagkausap mo siya, meron ka matututunan Yes, sa totoo. kanya. Based sa experience, bago po kayo mapunta ng Quiapo Church, tanong ko lang Sister Joji, ano ba ginagawa niyo bago kayo mapunta sa Quiapo Church? Napakarami kong ginagawa all my life. Saan ba? Sa personal o sa simbahan? Personal, kung paano po kayo napunta sa simbahan. So, paano nag-start? Saan nagsimula? Well. Kung ano ba si Sister Joji before, bago mapunta sa simbahan? Bago ako naging volunteer dito sa Pambansang Dambana ng Poong Jesus Nazareno, ako ay isang certified street parliamentarian. ano po yun? Demonstrador. Ayun. Aktivista. Yan. Yan, mga sumisigaw ng makibaka. Yan. Makibaka. Yan. Wag matakot. At ang venue namin lagi Plaza Miranda at Plaza Miranda. Mindiola. Ayan. O sige, since sa pasok na Plaza Miranda, paano ka Sister Joji? Since doon ka dati, di ba? At lagi ka sa Plaza Miranda, paano ka napasok ng Quiapo Church? Ang tawag dyan sa history di ba? Ang tawag dyan sa history is, it was the first quarter storm before the martial law. January, may rally kami dyan sa Plaza Miranda. Nakatayo ako sa bubong ng underpass na ngayon ay kinalalagyan ng presinto ng pulis doon sa may Mercury Drug. Yes. May taling pulang ribo ng aking noo. Hawak ko ang megaphone. At syempre, sabihin na nating isinasaysay ko sa publiko yung mga kabulukan ng sistema na nagahari ng mga Mapanahon na yun. yun. Okay. So ako ay isa palang markado ng mag-aaral. Merong sniper na natunugan ng mga kasamahan ko. Kumakaway sa akin, bumaba ako. Sabi ko, bakit kaya? Pagligyo ko pumutok ang baril. Namatay yung aking kaklase, siya ang tinamaan. So takbuhan, kagulo, binomba kami ng bombero. Napatakbo ko sa simbahan ng Quiapo. Yun na yung... Yun na yung Nagtago simula. ako sa loob ng kumpisalan. Kumpisalan. Gabi na, nandun pa ako. Takot, kaba, ginaw. Kasi basa ako ng tubig na inispray ng bombero. And then, biglang bumukas yung kurtina. Hindi pa ganyan yung kumpisalan natin noon. Sabi ko, naku, nahuli na yata ako ng Metrocom. Dadali na ako sa stockade. Pero, ang nangyari, hindi ko alam kung pari siya, kung security guard siya, kung sakristan siya. Nakita niya kagad, demonstrador ako. So sabi niya, kapatid, dali ka. Dinala po niya ako sa opisina. Binigyan niya ako ng t-shirt. Hindi pa usong Deboto t-shirt. It was just an ordinary t-shirt kasi may spray nga ako. Madadampot ako tiyak. At binigyan niya ako ng tinapay at tubig. So, sabi ko, bakit kaya? Bakit? So, yun na po yung start. I kept on coming back dito sa simbahan. Doon na ito. nagsimula yun. So yun po yung first time yung pumasok ng Quiapo Hindi Church? naman. Hindi naman po. Okay. I grew up actually na pumupunta lagi dito kasi yung father ko, ang lola ko, ang tiya ko, mga deboto. Nung bata ako, enjoy ako pag pista ng Quiapo kasi may parada ng maraming musiko. Opo. Di ba? Ang gaganda ng costume nila. Tsaka meron pang mga nakasakay sa kabayo, mga ganyan. So, tapos pag mahal na araw, nakikita ko yung lola ko, nakasuot siya ng black na damit, long sleeves, mahaba, floor length, may belo sa mukha, tapos yung parang may ugat-ugat ng halaman dyan, tapos nakapaa, humihila ng lubid. So, exposed ako sa ganyan while I was growing up. Pero, maging deboto, hindi. Pumunta lang ako, usyoso, ganyan. Pero Sister Joji, nung pumasok, yung pagkakataon na yun, no, napasok ka sa simbahan, siyempre sumunod na araw nun sabi mo, pumupunta ka naman sa simbahan. Di ba? Oh, yes. Pero kailan mo naramdaman na, teka, maglilingkod ako sa hindi man dito sa simbahan ng Quiapo, maglilingkod ako sa simbahan. Sa simbahan. It was in 1981. Ang haba ng gap, di ba? 71 yung una kong experience na merong kamay na gumagabay at nagpoprotekta.
It was in 1981 na talagang hindi ko na natanggihan yung aking kaibigan, isinama niya ako sa kursilyo. Mm. At doon sa loob ng bahay kursilyo, sa bayan ng Cabuyao, Laguna, doon ko na-experience talaga si Lord. Okay. At doon ako sumumpa. Sabi ko, Lord, given the time, given the opportunity, ibibigay ko sa iyo lahat. Pero I offer you my life. Pero grabe no, kasama natin yung isa sa history itself na from way back na yung talagang, kasi inabot ni Sister Joji yung talagang traditional na kapistahan ng itim na Nazareno hanggang Oo, sa mga time pagdating na yan. ng mahal na araw. Hindi mo ba inabot yun? Siya, Di ba ba? pre-war to Okay. Ako na Hindi, naman. Wala ko inabot mo. para po sa kaalaman ng lahat, mga brothers, si Sister Joji, kapitbahay ko before. Ah, okay. Magkapitbahay kami sa may Caloocan, sa Barangay 37. So, sa mga Barangay 37, shoutout po sa inyo. Yes, shout nasa So, bali, Igwe ko pa, di ba? Sister Joji, yung sinasabi niyo pong Corsilio, yun pala yung unang, ibaga yung first step nyo para Pagmimisyon. pumasok sa pagmimission sa loob ng Sa simbahan. Yes, after nung natapos yung aming kursilyo class, it was in March 1981, kasabay nung pag-pledge ko ng aking time, talent, and treasure na tinatawag natin ngayon, nagsimula ako maging rollista. Yun yung equivalent natin ngayon ng mga facilitator, spokesperson, mga ganyan. So I started na kung saan kursilyo houses ako nagpupunta just to deliver talks and run the class itself. Nag-serve ako as rector, vice rector, auxiliary, kahit ano pa yan. So doon nagsimula talaga yung aking commitment. So, ibig sabihin, Sister Joji, from 1981 up to present, tuloy-tuloy yan. 45 years in the service of our Lord. Siyempre, palakpakan natin yan. no? Yes. Nice. 45 years, sana all. Pero, speaking of Corsilio, Brother RJ, Brother Jacob, nakapag-Corsilio na po kayo? Hindi pa. Ako hindi ba? Ako Hindi kasi pa. nakapag-Corsilio ko. Ako'y... nakaka-relate ako. Hindi pa. Hindi, nakapag-Corsilio kasi ako dun din sa parokya namin sa Caloocan, which is sa may Sampang-Crasio Parish. Sa Melaloma Cemetery. Doon na, sa mga hindi po nakakaalam, bigay lang po ng konting history. Ang simbahan po ng Sampang-Crasio, doon po ako dati naging sakristan, tapos nalipat ako rito. May connection dahil simbahan ng Quiapo ang nagpagawa nun. Yes. Di ba? Ako kasi brother Yes, po si Monsignor de Vera. yung tungkol doon sa Corsilio. Although ako kasi sabi ko nga nung nakaraang episode, ako po ay laking Catholic school. Oh. Wala kaming Corsilio noon sa nung panahon namin, pero sagana kami sa mga retreats noon. Oh. Ay, sorry Oo. Mga Hindi, panahon ganun yun, din. Ako galing ako sa St. Francis Oo. Assisi sa may Santa Mandaluyong. Ana, Manila. So, wala rin Ah, yung Corsilio. Sa Santa Ana, Manila. Anyway, so Sister Joji, from 1981, di ba? Tuloy-tuloy na 45 years na, no? Kailan po kayo na simula maglingkod dito sa simbahan ng Quiapo? 2 years ago lang. Okay. Okay. Kasi I was a career woman before. So nagtatrabaho ako. Siyempre, i-distribute ko yung time ko sa aking career, sa aking married life, sa aking motherhood. Tapos yung pa nga, yung sa Crucilio, sa PREC, sa lahat-lahat na. And then there's this organization na involved din ako, Soldiers of Christ Movement Incorporated. Under siya ng military bishop. So we are given mission orders from time to time. Nagtotok kami sa ating mga kapulisan, sa mga sundalo, Mga men in uniform. sa mga kampo. So I practically traveled the whole Philippines for that. Para sa pag-mission na yan. So talagang nag-involve ako sa ganun. Kaya it was really time management. Tsaka ibig sabihin, yung 45 years na yun, talagang yun. Yung talagang Solid. solid yun. Straight. Isipin mo Mga yung... bumuno na ng panahon. Isipin mo yung mag-ikot ka sa buong Pilipinas sa pagmimisyon sa loob ng 45 years hanggang ngayon sa ginagawa niya sa Quiapo Church. Hindi biro yun, Yes. brother. Hindi biro yun. Pero Sister Joji, 2 years ago, napunta tayo rito sa Quiapo. Paano po kayo napunta rito? At naging kolektora from Central? Sabi ko nga, I come here from time to time.
And then, una, nanonood lang ako ng traslasyon. Siyempre, may mga kursilista na deboto na rito. Sila yung unang yumaya sa akin, alika, doon tayo sa Luneta. So, napunta ako doon. Di nakibigil kami. May song and praise na portion, di ba? So, sabi ko, masaya pala. Ayan. So, from that time on, sige lang, pagka may mga okasyon sa Quiapo, pumupunta ako. Tapos yung aking kinabilangan na chapter, under siya ng Central, doon ako nagsimulang mag-volunteer una as marshal, pagtraslasyon. Tapos, ito na, pumapasan, naghahatak ng lubid sa mga anibersaryo ng mga iba-ibang chapter, until ganito na yung edad ko, sabi ko, risky na for me, na makipagsiksikan, makipaghatakan ng lubid and all that. Nagpasya akong tuluyanan ng maging kolektora. Kasi nga, nag-volunteer collector ako kapag traslasyon. So, Brad, sister, yung mga time na nag-start pa lang po kayo bilang as volunteer at collectors dito sa Quiapo Church, pwede niyo po ba kaming bigyan ng mga memorable Yung first experience, first Sister experience Jolie, mo na hindi niyo po makakalimutan? How's your first day being a collector? oo. Kamusta experience po? Napaka-meaningful sa akin kasi hindi naman lingid sa atin na meron tayong dinaraan ng proseso before we become na regular na volunteer. We have to render like so many hours as volunteer muna para trial period. Ako hindi pinadaan sa ganun. From January, nang huli kong volunteer as collector, tinanggap kagad ako as regular February. So by February 14, Valentine's Day. it was Wednesday, Ash Wednesday noon. Kaya hindi ko siya makakalimutan. Doon ako unang nagsuot ng full uniform ng Central Collector. Correct. Balangay Kolektora pa noon ang tawag sa amin. And it being Ash Wednesday, kapal ng tao. Ang hirap mag-navigate sa Plaza San Juan. Tapos mahaba yung handle ng buslo. So, sasabit sa mga payong ng tao. Ng mga tao. Kakatama ka ng mukha. It was my first time. Tapos yung gitgitan talaga, yung mukha sa mukha, pawis to pawis, para ka rin nagtatraslasyon. So, yun talaga, nag-impact sa akin na kailangan talagang mag-volunteer ng marami pa para masustain ang operations ng church dahil kailangan ng funds sa mga activities. O sa mga activities. Pero ano kasi, most of the time, ang Central Collectora, most of them nandito kasi sa amin sa side ng Plaza San Juan. So, may career Kaya side. lagi kong nakikita rin si Sister Joji dito sa side ng Anpon tsaka ng Basilica. Sister Joji, kung meron man po na naging parang malaking impluwensya sa inyong pananampalataya, sino po kaya ito? Siyempre, ang Panginoong Jesus. So talagang naramdaman nyo po talaga. Talagang, Yes. ayun tinatawag, bro, Calling. na yung pakiramdam minsan hindi mo ma-explain. Oo. Pag yan na naramdaman mo, di ba sister, no? Talagang tutugon at tutugon ka eh. Tsaka, hindi biro yun yung pag-serve ni Sister Joji dito sa Quiapo. Alam niyo ba kung taga saan si Sister Joji? Sister Joji, taga saan nga po kayo? Ako po ay mula sa bayan ng Marilao, Bulacan, parokya ng National Shrine and Parish of Divine Mercy. So, Layo, ibig no? sabihin, isipin mo bumabiyahe pa si Sister Joji dito from Marilao to Quiapo para mag-serve. Friday, especially Friday and Sunday po ito. Friday, Sunday, and weekday serve ko is Wednesday. Wednesday, di ba? At pati thrice a week pa lang nagbabiyahe. Vice versa si Sister Jody. Pero, Layo. nabanggit ni Sister Joji kung saan siya galing, taga Marilao. Di po ba doon muna kayo nag-start, no? Mag-serve sa inyong parokya? Tama po ba? Actually nga, magkapit bahay kami Caloocan. sa Caloocan. So, ang una ko po talagang serve ay sa simbahan ng Sampang Crasyo sa Laloma. Sa Laloma. Yeah. Sa Cursilyo movement Kasi may kursilyo doon. nga kasi sa amin, Dikuria pala ako ni San Juan. Dikuria. So, kung hindi kayo nakaka-relate, magkakaroon kasi kayo ng parang group. Tas ang ginagamit doon is hindi kung sinong pangalan lang ng mga santo
Yun yung Yung parang batch name ba ang yung ibig pero mo sabihin? Ganun. yung Dikuria sa kalalakihan, sila yung apat na na nag-ano ng gospel. Okay. Isa 'yon. Tapos kila sister is Five Virgin Martyrs na binabanggit sa Oh. canon of the Mass. yun yung pinaka ng Crucilio. Try nyo. Di ba po, Sister Joji, may swimming dun. May swimming, may basketball. Seryoso ako. So, Sister Joji, sorry maputol kita, Brother Monsi. No, sa pagsiserve nyo rito sa Quiapo Church, syempre, na-observe nyo yan eh. Yung comparison before at ngayon. Yung mga deboto noon at hindi deboto ngayon. Ano po yung observation nyo sa nakita nyo based sa mga experience nyo dito sa simbahan ng Quiapo? Malaki ang pagkakaiba ng devotees ngayon kesa noon. Noong araw. Talaga. Because you must understand, I'm 72 years old already. So noong mga panahon na yon, ang mga deboto talagang devout, practicing Catholics, talagang dibdiban yung pagdarasal nila. Nandoon yung talagang naglalakad sila ng paluhod. Sabi ko nga nung bata pa ako, para silang nagkakarera, tignan mo doon sa gitna, ganyan. At maingay at mainit ang simbahan. Talaga. Tapos, ang daming vendors. Pero ngayon, talagang ang simbahan ng Quiapo ay tahimik. Madarama mong presensya ng Panginoon. At hindi man ganoon ka-taimtim magdasal siguro yung mga kabataang deboto. Maybe hindi lang sila na-expose sa catechism masyado, pero makikita mo yung alab ng kanilang debosyon, yung kanilang pagsamba, yung kanilang pagnanais na makaisa sa sambayanan ng Diyos. Makikita mo talaga. Yan. And speaking of, nabanggit ni Sister Joji yung catechism. So si Sister Joji rin kasi ang head coordinator ng Yes, ang worship worship, committee ng HDN Affairs. So masasabi ko na na girl power kasi joint siya committee ng IHOS at saka ng mga kababaihan. So men and women ang ginaguide ni Sister Joji dito. So, Sister Joji, since sa pag-usapan natin yan, no, yung worship, no, ano ba yung mga program under ng worship committee? Ano yung usually mga plano? Meron na po ba kayong mga plans for this upcoming? Actually, eto na naman yung actually. Pangalawa na, ilang score na. Wala. Kasi simula pa lamang naming buuin ang worship committee ng HDN. So, kumbaga sa pagtatayo ng isang gusali, nandun pa lang kami sa pagguhit ng plano, pagbubuo ng organizational chart. Pero nakikita namin in the future na ang mangyayari ay ang mga deboto, ang mga volunteers, lahat na dito sa simbahan ay talagang maging Christ-centered. Hindi lamang sa hanggang bibig yung pagdarasal, bagkus kasama ang puso. Correct. At talagang maisabuhay nila yung aral ng Panginoon. Kaya, di ba? Hindi porket ikaw ay volunteer, mag-serve ka ng Friday, Sunday. Aside from that, Di ba? Alam mo yan. So aside from that, Sister Joji, syempre no, yung mga ganyan, tayo rin, yan, may mga iba pa tayo pinapractice na activity, like for example, sa worship, no, nagkakaroon tayo ng fellowship, Yes. nagkakaroon tayo ng mga Bible sharing, which is very important, especially sa ating mga naglilingkod ng simbahan. Dahil tayo mga naglilingkod ng sa simbahan, mission natin is maging misyonero. Yes. Hindi lang dito sa loob ng community natin sa Quiapo Church. Especially pagdating kasi sa mga deboto, most of the time kasi ang nakikita kasi natin, syempre especially sa mga Gen Z, sa mga prosesyon na lang eh. Kaya nga isa siguro sa magiging mission ng worship is to spread yung true devotion talaga. Yes. Oh. Sister Joji, may na-experience na ba kayo na medyo na-challenge kayo sa pag-serve? For example,
being a collector, di ba? Meron na bang insidente na may kukwento nyo, masishare nyo sa amin na medyo na-stress ka? Na-stress ka sa pangyayari na yon? Madami? Marami. Sa parishioners, hindi gaano eh. Kasi, alam natin na ang pangungulekta ay nagaganap sa bandang gitna ng misa. So, yung mga tao, kumbaga, hindi sila, kumbaga, at ease na sila. Hindi yung kararating pa lang, mainit. Nandun na sila, nagko-commune na sila, nakailang bahagi na ng misa bago magkukolekta. So, hindi masyado gaano. Ang mas mahirap, yung mga nakakasama mo na biglang magbe-breakdown, biglang mag-outburst dahil marami silang nakikitang hindi maganda. Tapos yung mga negative vibes nila, ibubuga sa'yo, ikaw bagong gising, bagong meditate, bagong reflect, positibo ang pananaw mo at preskong-presko ka. Ganon, makakadampen ng spirit. Kaya napaka-importante bago ka talaga mag-serve is yung umatin ka muna talaga ng misa. It's very important. No, at least yon, hingi mo yung guidance, no, na guided ka sa pagse-serve mo. Tsaka pahabain yung pasensya. Lalo sa atin, sa mga ating volunteers. mga Kasi every serve natin, every Friday and Sunday especially, sa amot-saring pag-uugali yung mi-meet natin sa baba pag nakatayo na tayo dyan. Exactly. Sama yun. Tama yung Social. sabi mo, unang-una dyan, dapat mahaba ang iyong pasensya. Yan. So, Sister Joji, at your age, di ba? Hindi naman alintana sa ating mga kadiboto, tabanggit mo na. Ano yung pinaguhugutan mo pa? Ba't patuloy at patuloy mo itong ginagawa sa iyong buhay? Patuloy ko itong gagawin hanggang, it sounds dramatic, up to my last breath. Wow. Kasi talagang sinabi ko yun sa Panginoon, Lord, pag nag-retire ako, it's payback time. Talagang lahat ng pinagkaloob mo sa akin, ups and downs ng buhay ko, yung masaya, yung malungkot, lahat, pagpapasalamat, pagpupuri, gagawin ko after na makalagpas ako dito sa dinaanan ko na, you see, I'm a widow for 19 years. Nag-aaral pa nun yung mga anak ko. So, nanay na, tatay pa, breadwinner pa, lahat-lahat na. So, nalagpasan ko naman sa awa ng Diyos at maganda naman ang kinalabasan. Kaya, walang rason para hindi ako bumalik at magbalik at palaging magbalik para magpasalamat. And in the first place, siya mismo nagsabi, come to me, all of you who are tired and burdened, and I will give you rest. Diba? Sabi ko sa Galing. inyo, worship Di ba? Ayun. Ay, Kaya no, kasi no, sabi ko sa inyo, pagkausap niyo si Sister Joji, Marami kang... dala kayong tickler. Parang- Marami kayong matututunan notes. dyan. Kailangan mag-notes ka. Pag Pero Sister Joji, may tanong ko lang din. Minsan ba, o may pagkakataon, syempre tayo tao, may pakiramdam, may damdamin. Minsan po ba, dumarating sa punto na medyo nanlalamig? May ganun po bang pagkakataon? Na-experience? Yes. Especially during, anong scenario po? Lahat naman ng tao dumaraan sa tinatawag na burnout mode or burnout season. So sa akin, yung bang eto ako, binigay ko lahat, time, talent, treasure. Tapos para ba yung parable nung seed sower na parang tinukalang ng ibon, hindi tumubo, nainis lang ng dawag, yung ganon. Parang sabi ko, Lord, bakit parang ayaw mag-produce yung aking itinatanim? So pag dumarating yung ganon, ayan, darating na yung disappointment, darating na yung wag na lang kaya, o baka there is something wrong or I need to put in more effort. Parang mga ganon. Pag ganun, Sister Joji, ano ginagawa mo? Syempre, yun na nga, I always come to Him. Okay. Palagi. Palagi, no? Lalo na sa amin, sa Divine Mercy sa Marilao, napakaganda ng aming Adoration Chapel. Yes, napakaganda. Nakapunta ako ron kasama. It's a ang aking small asawa. building na nakahiwalay, Yes, di ba? Ang ganda. Parang cottage siya na logs ang design. Huling punta ko dun, 2014.
2014, ano pa lang, Parisian Chapel pa lang na maliit. Yung huling punta ko Tapos sa Adoration Chapel. pag nagpunta ka ron, tanaw na tanaw mo yung malaking monumento ng Divine Mercy, the Mercy. tallest in Asia. So talagang damang-dama mo yung presensya. So pagka ganun, doon talaga ako tumatakbo kahit gabi na. Ang feeling ko, para ba yung I can liken it sa situation ng mga tao abroad. Yung bang pag winter time, yung mga tao nagmamadaling umuwi para hubarin yung basa nilang boots, tanggalin yung coat, at umupo sa fireplace para makaramdam ng init, Init. ng comfort. Ganun talaga yung nangyayari sa akin pag pumupunta ako sa Ikaw, Brother Adoration Jacob. Chapel. Ikaw, anong ginagawa mo pag dumating yung punto na medyo nakakaramdam ka na konting... Ang choice ko na lang talaga labanan eh. Paano natin siya lalabanan? Mas sinasariwa ko yung, nakakaramdam ako minsan tama naman yung sinabi ni Sister Joji na minsan nababurnout talaga tayo. Lalo na yung pagka may napapagod din sa personal nating buhay, sa yung mga trabaho. Sa ginagawa ko, nire-refresh ko lang sa isip ko yung mga bagay na ibinigay sa akin ng Nazareno. Sa simpleng ganun na na buboost, bumabalik ulit yung init. Tsaka syempre nga, sabi nga natin, 'di ba, pagka didikit lang tayo lagi sa apoy para lagi tayong ganun din yung pakiramdam natin, mainit din, nag-aali. Ikaw, Brother Monsi. Ako kasi napagdaanan ko kasi, minsan kasi yung ginagawa mo kasing pagsasakripisyo, minsan kasi, alam mo yun yung hindi mo in-expect, sila pa yung hindi makaka-appreciate sa ginagawa mo. Doon ako nababurnout talaga. So parang parang nalolo moral ka, parang Oo. ganun. Ang ginagawa ko na lang, pagka talagang totally nanlalamig ako, iniisip ko paano ako nagsimula. Oo, tama. Diba sabi nga nila, bago ka umayaw, isipin mo muna kung paano mo nagsimula. Oo. Yun ang pinaka ginagawa ko talaga. Ako, talagang nagdadasal lang talaga. Punta ka kay Bikaryo. Oo. Iba eh. Pag pumunta kay Bikaryo, dasal ka, taimtim. Iba yung, lalo na pag isa ka lang. May something eh. May something na panghihinahan ka. For example, di ba? Bago tayo magsimula, bago mag-serve, daan ka dun. Dasal ka. Parang paglabas mo, iba yung pakiramdam na mas nabuboost. Nabuboost yung sarili. Parang umaano yung aura ng katawan mo. Pero ako kasi, before nun, hindi pa ako totally nandito sa sa simbahan ng Quiapo. Pupunta ako sa simbahan namin, sa Pancracio. Kahit alas 8, alas 9 ng gabi. Doon talaga tahimik, simenteryo eh. Talagang wala makikialam sa'yo doon. Doon makapagdasal ka talaga. Magdasal ka talagang taimtim. Mr. Joji, minsan din po ba nagkakaroon ng pagkakataon na hindi kayo nakapag-serve? At ano nararamdaman nyo pag hindi kayo nakapag-serve? Siyempre, ang feeling ko, hindi kumpleto yung araw ko. Parang mas lalo akong wawalan ng lakas, nanghihina, disillusioned, walang direksyon. Para may kulang lagi. No? Oo, kulang. So yes, merong mga panahon na hindi ako nakakapag-serve dahil nga kasama sa package ng pag-edad ay yung pagkakaroon ng mga karamdaman. Yes. So, ang masasabi ko, yung maisi-share ko sa inyo was in year 2020, 2020, yes. Yung kasagsagan ng COVID. Dumating ang COVID dito early 2020, di ba? Yes. First quarter ng 2020. March. So, at that time, kasagsagan yung pagpapaalis sa amin doon sa may lugar natin dahil tatamaan na nga ng Skyway. Ito, maputol ko si Sister Joji para at least sa kaalaman din po ng ating mga kadiboto. Yung bahay kasi nila Sister Joji, nagkaroon kasi ng parang road widening doon. Kaya lang, through NLEX. So, isa sila doon sa tinamaan. Kaya talagang, dalawa yung option kasi, ma-relocate or babayaran. Yun yung pinaka talaga ng ng gobyerno nung time na yon. So, if I may continue, dahil sa kasagsagan ng ganoon, binigyan na kami ng notice to leave the place. So, lagi ako lumalabas, naghahanap ng apartment na malilipatan or bahay lupa mabili, whatever, ganyan. Doon ako tinamaan ng COVID. Nagka-COVID po kayo. Sa unang bagsakan ng COVID, kasali kagad ako sa casualty. Sabay po agad. So, it was that time na yung mga tao namamatay sa triage, yung mga taong
Ang makikita mo lang mata kasi naka-PPE sila sa ospital. As in, walang gamot, walang bakuna, no nothing. So, 1 buwan ako sa isolation center. Tapos, Na-isolate. yes. Tapos, hindi ako makahinga. Natural, hindi ako makaserve. Hindi pa ako sa Quiapo noon, sa Cursillo, sa PREC, sa ganyan, sa Soldiers of Christ. Lahat ng appointments ko, canceled. Kahit na yung virtual lang, canceled din. So, sa buong panahong pananatili ko sa isang silid sa ospital na yun, bagamat sabihin ko ng komportabling silid, malaki, may TV, may ganyan. Ang nakaharap sa akin, TV, lagi nakaplasta. Nadagdagan na naman po ang COVID casualty ng 10. Lalo po kayo At na-stress, no? Lalo po ako nai-stress. Nung mga panahon na yun, Sister Georgie, ano ang dalangin nyo sa mahal na Jesus Nazareno? Yung mga panahon na yun. Doon ko lalong napagtibay na siya lang yung Alpha and Omega ng buhay ko. Na sabi ko, Lord, yung pangako ko sa'yo noon na maglilingkod after I retire, idodoble ko pa lahat. Baka kasi pagdating nung oras na nandun ako sa departure area, ay ma-hold pa ako ng immigration. Ma-hold pa kayo. Ayun. So, sa ospital, ang dala ko lamang ay ang uniforme ko sa aming balangay. Ginagamit ko sa pagpasan. Ang larawan ng mahal na ina ng Portabaga. At syempre, yung novena booklet ko ng Nazareno. So, sabi nga ng mga tao dun sa ospital, ang tapang nyo, ma'am. Kasi hindi po ako, kasi nakikita ko sila, naaawa ko, napapagod na ako. Pawis, naka-PPE. Ganyan. So, hanggat kaya ko, hindi ako magre-ring ng bell. Kaya nung minsan na talagang hirap na ako nag-bell ako, takbuhan sila sa kwarto, nakita nila, yakap ko lang yung t-shirt ko ng tatak ng Nazareno. Nazareno. So, right, Hawak ko yung rosaryo at nandyan sa aking unan yung novena so booklet. right after po, Sister Georgie, nung quarantine ba tawag natin doon before, quarantine. di ba? Ma-isolate ka ng 1 month, tama po, no? Month. Right after po nun, serve po kayo agad? Or nagpahinga muna kayo ng... Right after serve ako agad, nag-talk agad ako sa isang kampo sa Bisaya. Biyahe agad. Cebu. Biyahe. Pero may ano pa po noon, may COVID pa rin. Yes, pero allowed na kasing bumiyahe yung mga senior. Tsaka, Di ba? Naging ano pala yan, Naka-lockdown kami noon, hindi kami pwede lumabas. Naging tsaka may advantage mga, pa yung mga time na yon may mga access kasi, especially kung halimbawa pupunta ka sa ganung lugar, especially sa kampo, may access yun eh. Meron kang, May mga protection tas may na... ID Yung ka ID. na, Eh, yung tinatawag na walang makakapigil. Wala talaga. Walang makakapigil. Wala. Basta yung pagdedebosyon, yung pagmimisyon. Paglilingkod. Yes. Talagang, harangan ka man ng Harangan ng sibat. Yan. Talagang walang makakapigil sa pagmimisyon. Eh, Sister Georgie, so ngayon, nandito kayo sa Quiapo, nag-serve kayo. Bukod sa pag-serve, may ginagawa pa po ba kayo iba? Oh yes, counseling. Counseling. Hindi lang sa mga kasamahan kong kolektora, hindi lang sa kasamahan kong mga volunteers, kundi yung parishioner. Kasi minsan talagang siguro sasabog na sila sa bigat ng dinadala nila. Bigla lang silang, sister, pwede ba kitang makausap? Gusto ko lang ganito, ganyan. So, karaniwan kong naiinkwentro sa mga kwento nila, yung bang mabubuti naman silang tao, pero sinasaksak sila sa likod, iniiwan sa ere, yung bang may mga ginagawa sa likuran nila. So, yun talaga yung masasakit sa kanila, lalo na sa mga professional na tao na wala namang gulo sa buhay. So, yun talaga yung very challenging at napaka-rewarding for me. Makita silang kumakalma at bumabalik para magpasalamat. Sa ano po, sa counseling, open naman po kayo pag mga love life yung pag-uusapan. Ay, of course. Graduate na ako dyan. broken. Summa cum laude ko dyan. Speaking of Tita Georgie, Sister Georgie, sa counseling, sa napapansin nyo, base sa obserbasyon nyo, bakit po kaya ang mga
deboto, no, ng mahal ni Jesus Nazareno, ay pabalik-balik dito sa ating simbahan. Ano yung napapansin nyo sa kanila? Ano napapansin nyo ron? Ang nakikita ko sa kanila ay meron tayong common denominator lahat eh. Damang-dama natin na pag bumabalik tayo sa kanyang dambana, damang-dama natin yung presensya niya. Damang-dama natin na talagang hindi niya tayo bibitawan, na sabi nga dun sa sikat na kwento na Footprints in the Sand, hindi ka makalakad, anak, kaya pinasa na kita. Kaya isang set lang ng footprints. Actually, yun yung lagi kong sinasabi sa mga counseling ko. Right now, hindi ka makalakad, makikita mo isang set lang ng footprints kasi pasan ka ni Lord. Kaya yun, na i-encourage sila to continue coming back, to continue praying. Yun, talagang pagkapasalamat nila, ganun. And ano po, follow-up question lang din. Sabi nyo nga, continue praying. So, para po sa inyong personal na pananaw, ano po ang kahalagahan ng church o ng simbahan sa ating mga Kristiyano? Napakahalaga. Siguro to put it simple, para talagang magets ng ating mga kapwa deboto, ang simbahan sa aking simpleng pananaw ay isang service shop ng isang kotse. At yung isang deboto ay yung kotse. Nagwiwigil na, pumuputok na yung tambucho, kinakalawang na yung mga tornilyo dyan, baka sumabog pa yung radiator, so kailangan mo siyang paservisan. And all those services ay ipagkakaloob sa iyo ng poong Jesus Nazareno. And before long, maayos na ulit takbo ng kotse. So yun yung yun yung isa sa mga reason kung bakit talaga lumalapit. Kailangan lumapit ang katulad nating mga deboto, katulad nating especially tayong mga Pilipino, dahil tayo talagang Kristiyano eh. Yan yung isa sa mga reason kung bakit patuloy tayong bumabalik at lumalapit sa simbahan. Yun kasi yung pinaka-importante. Sabi nga, ang simbahan kasi, hindi yan yung basta pupunta ka lang dyan para magdasal, kung hindi ito yung ospital ng mga kaluluwa. Ayun yung pinaka-ano natin. Sinasabi nila, di ba? Ang hospital nga, no? Tama sinabi ni Brother Monsi, ang simbahan ay hospital ng ating kaluluwa. At most of the time kasi, ang ginagawa lang kasi natin, pupunta lang tayo ng simbahan para humingi eh. Nakakalimot tayo magpasalamat. Yun yung yun yung pinaka-importance ng ng pagpunta ng simbahan sa ating mga Kristiyano, kasi naniniwala ako doon sa Bible na nabasa ko noon na hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi pati sa kung hindi salita ng sa Diyos. salita ng Diyos talaga. Ayun. So, si Sister Joji, talagang pagkausap mo siya, hindi lang sa history, marami kang matututunan. Ako bilang isang lingkod ng simbahan, no, minsan nagkaroon ng pagkakataon na kakwentuhan ko si Sister Joji. Masarap sa pakiramdam. Masarap pakiramdam, no, na yung kausap mo is yung taong parehas kayo nagmi-mission sa mahal na Jesus Nazareno. Kasi ako naalala ko naman na experience ko kay Sister Joji nung retreat natin, Sister, ng Tagaytay. Yes. Naging magka-group kami niya ni Sister Joji, no, naalala ko yun. At yun din yung time na, although nakikita naman na kami dito sa Quiapo, yun din yung pinaka-special time namin para makilala pa ng lubusan yung isa't isa. Kasi dun sa retreat na yun, ibang experience din yung binigay sa amin. Grabe. Ayun. Kaya, sana, Sister Joji, no, patuloy mo pa rin gawin yung pagmimisyon. Hindi lang dito sa atin sa loob ng simbahan. You can count on it. Sabi nga, di ba, 40 plus years and beyond. Diba? Ganon kahabang servisyo ni Sister. Yes. Si Sister Joji, siya rin yung naging head nung worship dun sa Balangay National Conference. Wala. Sila yung nag-video noon yes. last year. Oh. Sa pangunguna ni Sister Joji. Ako yung tatakbo ng Sister Joji, sino na po pala yung naka-schedule? Sa prayer Sino station, pinasa di ba, lista? Sister? Hindi, Sa kailan prayer po- station po. Tama po. Hindi kasi kailan magkukunik yung listahan niya tsaka doon sa sa Manila paper. Eto, Sister Joji, advice mo lang sa mga kapwa natin kadeboto, no? Tulad nga ng sabi natin kanina, no? May pagkakataon talaga na minsan nanlalamig ang iyong pananampalataya, ang iyong pagdidebosyon. Para sa mga minsan iba, medyo napalayo, no? Nagdadalawang isip, anong maaring o may a-advise mo sa kanila
para sa mga kapwa nating kadiboto? Maraming ganyan sa ating kapwa deboto na parang nanlalamig na, sabihin na nating nag-burn out na. Ang lagi kong sinasabi, He did not give up on you. Kaya huwag kang mag-give up sa Kanya. Lagi mong iisipin yung lumang kanta. Simple lang, I know lahat ng tao nakaka-relate dun sa kanta na yun. Sabi, when you're down and out, and when tears are in your eyes, He will comfort you. Ano kanta yun? Bridge over troubled water. Beach all troubled Ayan. water, I will lay me down. Yun. Yun, di ba? So if you are down, nandyan siya, He's sailing right behind, like a bridge over troubled water. I will let you. Pero ano, totoo yun yung sinasabi ni Sister Joji. Madalas kasi tayo ang bumibitaw sa kanya, pero siya yung hindi bumibitaw sa atin. Kahit na anong mangyari kasi, pag kami pinagdadaanan tayong problema kasi, lagi natin tinatanong, bakit ako? Eh. Nakakalimot kang, siya yung kumakapit sa'yo, ikaw lang ang bumibitaw. Hindi ka bibitawan. Dahil ganun tayo kamahal ng ating Panginoon. Kaya akala mo, binibitawan ka, no, ikaw ang bumitaw sa Kanya. Kaya nagkakaroon ka ng ng pagdadalawang isip sa pagbabalik loob sa Kanya. Saka si pinakasimpleng paliwanag lang naman dyan, di ba? Bumalik ka kasi lagi naman nandyan siya. 24/7, hindi naman din Correct. siya nawawala. Balik ka lang. At Ito, welcome na welcome. para sa atin, no? Kung may isang dahilan ka lang na sasabihin, kung bakit ka lumalapit sa simbahan? Sister Joji, ikaw, base sa mga experience mo, alam naman natin yung pagsiserve mo is 45 years na. But hanggang ngayon, no? Nandiyan ka pa rin. Minsan kasi may mga sagot na hindi may paliwanag. Pero Sister Joji, sa case mo, Ito yung talagang malaki kong pinagpapasalamat sa Kanya. Dahil sa loob ng mahabang panahon, He continues to use me as an equipment o isang kagamitan o isang medium para mag-reach out sa mga kapwa ko mananampalataya na there is always hope at lagi siyang nananawagan sa atin, come home. Come home. At tinatawag niya tayo by our own names. Kilalang kilala niya tayo eh. He knows exactly how to comfort you. How to alam soothe na alam you. talaga. Ikaw, Brother Jacob. Sa akin siguro parang ano naman yan parang ang sistema kasi nung pumasok tayo bilang mga volunteers, bilang isang IOS. Baga, normal lang mga normal IOS lang tayo, serve lang every Friday, every Sunday. Pero as the time goes by, English yun. Ayun, sister. sumasabay na siya. Habang lumilipas ang panahon, hindi. Yung katulad nung binabanggit ni Sister Joji, yung mission natin hindi na lang basta tayo magsiserve ng every Friday and Sunday. Hindi na parang Nadadagdagan. pang sa atin. Hindi parang pang sa atin. Oo, hindi na. Magkakatulad natin. Dati lang naman din tayong nasa baba, nagsiserve, nag-ushers. Pero ngayon, isang mission para sa atin na magbigay tayo ng ganitong program like the podcast. Parang tama nga yung sinabi ni Sister Joji. Minsan talaga, ginagamit tayo ng Poong Nazareno para mag-reach out din sa ibang kapwa natin deboto. Ikaw, Brother Mons. Dahilan kung ba't ako lumalapit pa sa sa simbahan. Dalawang bagay na lang eh. Paghingi ng tawad tsaka pagpapasalamat. Maputol kita, brother. Yung paghingi ng tawad, pwede mo ba sabihin sa amin kung anong mga kasalanan ito? Baba lang ako sa confession. Hindi. Most of the time kasi, syempre unang-una, tao lang din tayo, nakakagawa tayo ng pagkakamali. Yun ang yun yung isa sa dahilan ko eh. Kailangan kong i-accept yung yung mga nagawa kong kasalanan. Kailangan kong tanggapin yun para paghingi ng tawad sa kanya. At syempre, hindi na ako humihiling eh. Kasi every time na humihiling ako sa kanya, hindi niya kasi binibigay. Hindi niya talaga binibigay kasi may reason kasi siya
kung bakit hindi niya binibigay sa akin yun. Dahil yung ibibigay niya, mas maganda pa sa hinihiling ko. Marami akong bagay na hiniling na hindi niya binigay, pero sabi ko nga, marami siyang binigay na hindi ko talaga hiniling. Kaya puro Hindi pasasalamat na lang. Oo. Tsaka paghingi ng So, tawad. salamat sa ating bisita na si Brother Monsi. Ikaw, brother, ikaw, anong... Siguro sa akin, dahilan, syempre, tayo bilang isang Katoliko, bilang Kristiyano, talagang kailangan talaga natin magsimba. Kailangan natin, hindi lang dahil kailangan natin magsimba, no? Pero tulad nga sabi, hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa salita ng Diyos. So, ito ay part na ng buhay natin. Part ng buhay natin ng pagsisimba. At ang pagsisimba, talagang, pagbalik sa simbahan, pag nangihina ka, ito nga, tulad sa, ano sabi kayo na, Brother Mosi? Gamot o hospital. Hospital ng mga kaluluwang sugat. At saka syempre, brother, yung nabanggit mo yung misa, yung mass, di ba? Sabi nga sa atin, ang misa o yung mass is highest form of prayer. Pinakamataas Yan na ang uri ng panalangin. panalangin. Yun. At syempre, Natutunan ko yan kay Brother JP. Oh, yeah. hindi, tsaka sa totoo lang, pag umatin po kayo ng misa, mga kadeboto, sana po mula umpisa hanggang matapos. Huwag tayo yung pagkumunyon, naalis na. Again, maraming salamat po sa ating guest sa episode na to. Hindi kasi, pag si Sister Joji kasi ang kakwentuhan mo, na-adapt mo yung yung... Ay, carried away ka. Oo. Pati yung mga tinatago mo sa baul, nahuhugot mo. Kaya maraming salamat sa Ngayon, Sister Joji, huling mensahe po sa ating mga kadeboto na maaari niyong Ma-share. share sa kanila. Ang mga kapwa deboto, mga kapwa manggagawa sa bukiran ng Panginoon, ito lang po ang aking gustong iwanan sa inyo. Whenever you hear the church bell ring, isipin po natin na yun ay tinig ng Diyos na tinatawag tayo na umuwi na. Come back. Come back home. Maraming salamat. Ayun, palakpakan natin si Maraming Sister salamat. Joji. Thank you po. No, alam natin, no, taga Marilao pa yan. Isipin mo, brother, bumabaya si Sister Joji thrice a week para lang makapag-serve sa ating mahal na Jesus Nazareno. At hindi, no, mga brother, mga kadiboto. So bago tayo matapos at bago nyo i-share yung aming podcast, wag niyo pong kalilimutan syempre ang pagsisimba palagi sa simbahan. So, simba. Especially yung ang manalangin. At dahil dyan, kung nag-enjoy ka sa episode natin ngayon, kindly share, Subscribe. kindly. Pero nung mga nakaraang episode, paki ang sabi ko paki. Ngayon, Men. kindly. Kindly share, comment down below, Ayan. and like. Parang umiis lang ka, kuya. Sa mga kapwa ating kadeboto, no, comment lang po kayo yung mga gusto niyo natin pag-usapan at kung may gusto po kayong ipa-shout out, comment lang po kayo diyan at yan po ay ating babasahin. Yan. Muli, Sister Joji, thank you very much Thank po you sa po, time. Sister Joji. sa pagbibigay Palakpakan natin ng si Sister time. Joji. Yes. Yan, Drum roll, please. maraming salamat. Ayan. So, this has been Kadiboto Podcast kung saan ang usapan ay tungkol sa buhay at pananampalataya. Again, this is your host po, Brother Jacob. At ako po, si Brother Monsi. At ako naman po si Brother RJ. Kita-kita tayo po ulit sa susunod na episode ng ating Kadiboto Podcast. Viva po ang Jesus Nazareno! Viva!